Sila Manang nagkasalu-salubong lang. Pero siguro mga 15 minutes sila nagtsikahan. Good morning! Isa na namang Lunes ng umaga. Medyo maaga tayo nakapagbukas. Wala pang alas 8 ng umaga, nakapag-open na tayo. Matulog kagabi ng maayos-ayos kahit pa paano. Kaya maaga nakapagbukas yung araw. So kakatapos na ng Holy Week, April 21, Monday. Sana naging maayos ang inyong paggunita. Yung mga nagbakasyon, sana nakabawi-bawi kayo ng pahinga at naging meaningful naman ang inyong Holy Weekend. Paano? Ako wala, ano lang, nag-open pa rin ako. Ang sarado ko lang is nung Biyernes Santo, pero Saturday and Sunday nag-half day pa rin ako. Tapos yun, wala naman kaming ganap, sa bahay lang din. Hindi naman kami umalis kasi ayaw namin makipagsabayan sa mga traffic nga. So we're back to a normal day. Pero ngayon marami tayong mga asikasuhin. Ingay na kagad. Active na active kagad yung mga tao. Ang daming dumadaan, ang daming naglalakad. Nag-ayos ako ng tarp kasi yung tarp ko malapit na mapunit. So kailangan ko siya ikat. Tapos kailangan ko gawa ng paraan para kahit paano tumagal pa. Kasi afternoon sun dito sa shop andito yung init paghapon. Tapos yun, pagbabalot ng mga orders, kasikaso ng mga bibili. Pero almusal muna tayo. Meron tayong 4 na pirasong pandesal para naman meron tayong energy kahit sa paano. Tapos sasamahan natin to ng sunny side up egg. Kaka-marites ko sa mga marites. Ayan, na-well done yung aking egg. Gusto ko pa naman sana medyo malasado na kasi mag-marites. Tapos guys, ay nako, Lunes na Lunes pa lang may aberya agad tayo. Ewan ko kung makikita nyo i-short ko bumigay na. Kailangan magpatid ng short kay misis. Sabi nga ni Ninong Rai, the perfect bite. Pagkatapos natin mag-almusal at maghugas ng pinagkainan, eto, balot naman tayo ng mga order sa Shopee. Meron tayong FC2 at relay, air filter, washable, pang Honda Beat. Tapos yung gulong, Panther tires. Actually kahapon pa to, kaya nakabalot na. Late lang pumasok yung order, kaya hindi ko na ihabol sa shipping. Ganito po ako magbalot ng gulong. Nakabubble wrap pa rin siya kahit nagulong lang siya kasi para matakpan yung brand at yung size para hindi masyadong pag-interesan. Tapos ayan, sobrang solid nung scotch tape.
para hindi nila basta-basta matamper. Tapos syempre meron yung mga pictures na ganyan yung pagkakabalot ko. Alam mo yun, kasi grabe na ang nakawan sa shipping ngayon eh. Kaya yung mga big items ko, o kaya kahit mga small items na medyo may kamahalan, pag binabalot ko, ganito, sobrang balot na balot para hindi basta-basta matatamper. Ewan ko ba sa ibang tao, bakit kailangan magnakaw at ayaw lumaban ng patas? Alam nyo ba, ang dami na rin nanakaw sa akin. Merong pulley set, merong torque drive. Siyempre kapag bumabalik sa seller yung item, tapos nanakaw pa, alam mo yun, hindi na yung item na sinip mo ang bumalik sa'yo. Na-charge ka na sa shipping, lugi ka pa dahil nawalan ka ng item. Kapag yung mga return to seller kasi, return to sender ng mga items, yung mga item na bumabalik sa amin, dahil halimbawa kayo customer hindi nyo ni-receive, sa amin po ang charge ng shipping nun, kami ang mag-shoulder ng shipping nun. So FYI lang po sa mga umu-order tapos hindi nagre-receive. Okay, Shopee done. Ayan na yung mga orders na pumasok. Okay na yan. Hintayin na lang yan na ma-pick up mamaya. Next task, yung trapal. Aayusin. So, kaya natin kailangang ayusin yung ating trapal dito sa shop kasi ito, yung dulo niya nagkaroon na ng punit magkabilang side. Ayan. So kung hindi natin naagapan, magtutuloy-tuloy yan. So tatanggalin muna natin tong kahoy na to. Tatanggalin natin sa pagkakadikit, tapos magtutupi tayo dito na natin siya iipit. Kasi pag hindi, magdedire-diretso yung punit na yan. Ito kasi yung nakatali dito sa baba. Diyan yan nakatali para hindi liparin kapag hapon. Kasi nandito yung init eh. Kaya yun, kailangan muna natin ayusin yan. So, okay na. Nagdagdag na lang tayo ng ilang screw kasi yung gamit nating mga pako, yung mga dati ring nakalagay, yung mga luma na. Medyo kinakalawang na. Kaya nagdagdag tayo ng screw. Pero yan na siya. Okay na, nakaipit na ulit. So, nawala na yung punit dito. So kahit paano medyo matibay-tibay na yan ulit. So yung tarp natin sa labas, medyo
Medyo may mga punit na pero sayang. Kaya ginawa ko muna ng paraan. Sayang kasi, kesa naman magpagawa na naman ng bago. 250 na naman agad. Ayan. Hindi naman masyadong halata na pinagtagpi-tagpi lang ulit ng scotch tape. Sayang eh. Ang purpose lang naman yan is pangharang lang din sa araw kapag hindi pa nakababa yung trapal. Kasi may signage naman tayo sa taas eh. Ayan. Pero kung may mag-i-sponsor po ng tarp, syempre tatanggapin natin. O, diba? Ilang buwan na naman ulit ang itatagal niyan nang dahil lang sa scotch tape. Ako din kasi yung tipo ng tao na hanggat pwede pa ang isang gamit at kaya pang gawan ng paraan, gagawan ng paraan para mapagtiyagaan. Hindi ako yung basta-basta nagpapalit at nagtatapon ng mga gamit. So ganito ginagawa ako sa mga tarp para mas tumagal. So kapag ini-staple ko yan sila dyan, yan, may karton na sapin, hindi rectang sa tarp lang mismo. Kasi kapag may ganyan, mas less ang tendency na masira mula dito sa pinagkakabitan. Kaya ang nangyayari sa mga tarp ko dito sa shop, kahit malakas ang hangin, kapit na kapit pa rin, hindi natatanggal. Kahit ultimong itong si Dominic Roque sa Quick Tires to eh, model siya ng Quick Tires. And kita nyo kung gaano kagutay-gutay yan, diba? Sobrang sirang-sira na, pero dun sa taas kapit na kapit pa rin. Ayan pa yung iba dahil sa mga sapin na karton. So ayan, may natutunan kayo sa mga shop owners or mga business owners, kahit anong business, kapag magdidikit kayo ng tarp, lagyan nyo ng karton bago nyo i-staple, kasi mas makapit at hindi talaga matatanggal kahit sobrang lakas ng hangin. Okay, so okay na yung ating trapal or lona ba tawag dyan, pati yung ating mga tarp ng Panther Tires, tapos yung tarp ng shop. Bago pa man tuluyang pumunta yung araw dito eh, at least natapos na natin yan. So ngayon, coffee break na muna tayo. Makapag-walis-walis na rin ako dito sa labas. Linis na. Kape. Kung matagal ka nang nanonood sa channel ko eh, alam niyang mahilig talaga ako sa kape, pero black lang. Hindi ako nag-asukal or creamer. Nag-asukal at creamer lang kapag halimbawa brewed coffee sa McDo, 7-Eleven, ganun. Pero pag dito lang din naman o kaya sa bahay, black coffee lang, as in plain black. Hindi po minsan kahit galing ako sa labas, sobrang init, imbis na malamig na tubig ang hinahanap ko, kape. Ganun ako ka-addict sa kape. At dahil mag-aalas 12 na, kain na muna tayo. Ang ating chicha, isa sa mga pinaka-paborito kong luto ng manok, sinampalukan. So kung itatanong niyo kung paano ang pagkain ko dito sa shop, eh pinapadala na lang ako ni Mrs. lagi, o kaya minsan naman eh nagbabaon ako.
Pero meron din naman akong maliit na lutuan dito. Alam niyo yung pang camping na lutuan, yun. Andito yun sa shop. Minsan piprito ako ng itlog o kaya nag-iinit ako ng mga delata, mga pansit canton, yun. Siyempre, sasabayan natin yan ng isang episode ng anime habang kumakain. Pinapanood ko ngayon itong The Rising of the Shield Hero. Maganda rin yan guys, check nyo. Address na lang, boss. Address na lang. Boss dito niya. Stock. Mga kailan delivery niya sir? Kung ano, boss, wala kami making bukas. Bukas po. Bukas din. Pakita nyo yung dumating na yun. So meron tayong maliit na blessing kung sakaling okay bukas. So yun si Sir Aladdin, ahente siya. May dual contact part like that? Meron pa sir, 280. Ayun na nga. So taga Petron nag-offer ng consignment 30 days pero konti lang, tiga-6 lang na 5W40 scooter 800ml na may kasama ng gear oil at yung pang manual nila na SC600 o SC800, hindi ko alam eh. Ayun, so tiga-6, 12 peraso pang scooter at pang manual. Okay na yun kasi at least magkakaroon ka pa rin ng konting stock nang hindi ka naglabas ng puhunan, hindi ka naglabas ng pera. Tapos meron kang 30 days para maipush yun. Kasi since konti lang naman, confident naman ako na mapapaubos ko yun, di ba? So ganun kapag consignment kasi ibabagsak sa'yo yung item tapos ang babayaran mo lang is yung mabibenta mo lang sa or within that period of time na pinag-usapan ninyo. In this instance, 30 days siya. So, tig-6 lang. Kaya naman siguro mapapaubos. So, ayun. Blessing yun kasi kikita ka ng hindi naglalabas ng pera. Yun ang isang kagandahan pag may shop ka. May mga dumadating talaga na mga nag-o-offer ng ganyan. Parang yung ating Panther tires. Diba? Consignment yan. Although yan tayo ang nag-inquire naman through their FB page. Warm up done, rest ng konti, tapos proceed tayo sa actual set. So 3 sets, 15 to 18 reps, depende kung ilan ang kaya. Pero pagdating sa mga third set, usually yan mga between 12
215 na lang. Alam niyo ba guys, hindi ako bodybuilder ha, pero nag-umpisa ako magbuhat 17 years old nung college. Although kaya ganito lang ang katawan ko eh, wala naman akong mga supplement na iniinom, wala akong protein shakes o mga ganun, mga protein powder, creatine or whatnot. Wala rin akong strict diet. Tapos hindi rin naman ako consistent sa pagbubuhat. So kung kailan lang sipagin at kung kailan lang may time. Baka sabihin ng iba, eh ba't ka pa nagbubuhat? Eh syempre, kahit naman ganun tayo, eh may health benefits pa din naman sa atin yan. Syempre, hindi naman tayo bumabata. Katulad ko, 37 na ako, malapit na ako mag 40. Ang sa akin, ang goal ko, kahit pa paano, hindi lumaki ng todo yung tiyak ko. Saka syempre, health benefits kasi hindi naman tayo nakakapaglakad, hindi tayo nakakapag-jogging kasi lagi tayo nakamotor. So kahit pa paano, meron tayong exercise. Hindi rin tayo sporty na person, hindi tayo naglalaro ng basketball o kung ano mang mga activities. Ito lang talaga. Tapos wala rin naman akong strictong diet, less rice lang, tapos iwas sa mga matatamis, sa mga alat. Medyo mahirap iwasan kasi andyan ang sisig, andyan ang pizza, andyan ang fried chicken, o diba? Pero less rice ako, less rice. Tapos ayun nga, yung kape ko, black coffee lang. Hindi rin naman ako nagsa-soft drinks. Anyway, second set. Rear delt pa rin, pero nagbawas ako ng timbang kasi kanina parang hindi maganda yung form ko, parang humina ulit yung rear delt ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Alak pa. Para naman sa mga workout na kailangan ng cable, eh meron ako nito, pulley, meron akong cable, tapos ito. So nag-invest din talaga ako sa mga sa mga basic na gamit. Pero konti lang naman ito. Para kahit yung mga exercises na kailangan ng cable eh magagawa rin. Medyo ang hirap nga lang pumuesto dito sa shop kasi syempre yung mga nakaharang. Pero ganun talaga, at least hindi ko na kailangan mag-gym. Solid. Okay, fresh na ulit. Pero sa tindi ng init na to, kahit nakatuto ka sa electric fan, pagpapawisan ka talaga eh. Paano na lang kung hindi natin naayos yung ating trapal? Talagang salong-salo ko dito yung init. Tapos guys, bukod sa walang pasok ang school,
Yung mga estudyante, wala na, bakasyon na. Parang hindi pa rin talaga nagsisibalikan ng mga tao kasi sobrang ano ba, kanina medyo maraming dumadaan pero bigla ring nawala. Alam mo yun, parang ghost town dito sa Malagasang ngayon. May mga dumadaan pero hindi siya parang usual na Monday. Siguro yung iba ano pa rin, nag-extend ng bakasyon, gano'n. Saka konti customer, konti tao ngayon na bumibili. Siguro dahil na rin sa init, ayaw magsilabas. Ayun. Meron ba tayong isang major na task ngayong araw, pero magpapahupa muna tayo ng init kasi doon tayo sa labas mamaya Maghuhugas lang naman tayo ng motor kasi meron tayong major na change plan kay Jerry. So sabihin ko sa inyo mamaya kapag nahugasan na natin siya. Tsaka siguro medyo pakintabi na rin natin ng konti kasi medyo napabayaan nakatambak na lang siya ngayon sa labas. Ang lagi kong ginagamit ngayon si Pinky naman, so yun, medyo napabayaan siya ng konti. Kaya mamaya lilinisan na natin tapos i-magic gatas natin. Pero pahinga muna tayo katapos na natin mag-workout at napakainit. Pagkatapos ng mahaba-habang punasan kay Jerry, ayun, nagmukhang motor na ulit. Hindi na siya mukhang kalabaw. Kanina kasi nanggigitata talaga alam mo yun. Tapos yung mga black parts niya sobrang puputi na. So, ano na nga ba ang ating change plan kay Jerry? Kung mapapansin nyo, wala na yung top box niya, wala na yung bracket. Actually, kay Pinky yun. Kinuha ko lang kasi nga si Jerry yung pinangbiyahe natin in the meantime sa Joyride. But then again, ang plano talaga dapat ay ipapabata ko na si Jerry. Kaya pinagtatanggal ko na yung mga kinabit ko, ultimo mga park light, dual contact, tinanggal ko na. Kasi nga ipapahatak na, pati nga sana yung mugs kakahuin ko. But then again, naisip ko, meron isang tao na pwedeng sumalo at pumayag naman siya. So ipapasa na lang natin si Jerry. But at the same time, ayoko namang ipasa ng nanggigitata. Actually, kakatapos lang din niya ma-PMS, change oil, FI cleaning, throttle body, CVT cleaning. Tapos ngayon, nilinis natin ng gusto, pinakintab natin ng gusto. Kasi yung pagpapasahan ko naman ay special na tao. So, ang sasalo nito ay ang kapatid kong babae. Kaya special, bukod sa kapatid ko siya kasi pareho kami ng birthday. So, mas matanda ako sa kanya na 1 taon lang, pero pareho kami ng birthday. O, diba? Saka makakita ng ganon. Madalang yung ganon. So, ayun, natuwa naman siya kasi wala naman siyang nilabas na pera. Well, meron. Maliit lang naman. Kasi meron 2 months kay Jerry na hindi ko na nga binayaran. Kasi nga dapat ipapapatak na. So, yun. Binayaran niya na kasi wala pa siyang time kunin. So, ayun. Hindi na kasi wise na ituloy pa si Jerry since yung biyahe natin sa Joyride hindi naman ganun kalakas talaga. Tapos hindi naman tayo araw-araw nakakabiyahe kasi nga meron tayong shop. So sa ngayon hindi ko pa rin alam kung magtutuloy-tuloy pa rin ako ng biyahe kasi nga mawawala na yung ating pambiyahe. Pero siguro kung sakali man gagawin ko na lang ng paraan. Pero at least medyo mas makakaluwag kapag hindi ko na tutuloy si Jerry at ipapasa ko na lang doon sa kapatid. Tsaka sa hina kasi ng Joyride ngayon, mas mabuti pang mas maglaan ako ng oras sa shop talaga. So ayun nga, kaya mas mainam pa rin talaga mag-focus na lang ako dito sa shop at masipagan ko na lang sa posting talaga. Pero siguro tatanggap pa rin tayo ng mga paminsan-minsang habal, ganun. Ewan, bahala na. Yun lang for today's episode.
pinakita ko lang sa inyo ang ating daily ganap dito sa shop. Kasi wala naman tayong lakad pa, wala tayong ride, wala tayong camp, wala tayong outing o kung ano man. Baka sa mga susunod kasi may mga binubunong pa talaga tayong bayarin. Kaya focus lang muna tayo dito sa ating munting tindahan. So yun, kita-kits sa next video.